Ihanda po natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating kaluluwa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa pangunguna ni Pastor Ron. Amen. Yan, salamat sa Diyos. Muli sa umagang ito tayo'y makikinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, God be the glory. Salamat sa ating nag-iisa at buhay ng Diyos na ating Panginoong Jesus. Salamat sa mga patotoo, sa mga special number na binibigay natin sa Diyos. Yung patotoo kanina na patotoo ka rin si Sister Nora nung bagong taon. Yun, tama. Sabi ni Brother Niron, talagang hindi na kami nag-abala na talagang mag-abala pa para magluto, para sa aming kakainin nun kasi hindi naman mauubos kung magluto. At pangalawa, wala rin talaga kami panluto. Yan. Tama yung sinabi ni Sister Nora, kaya pasalamat din ako sa Panginoon. Yung sinabi ni Brother Nero, hindi namin kinailangan maghanda. May nag-chat para magbigay ng pagkain namin. Kasi sa totoo lang, busog na kami ng umaga pa lang dito. At nung pag-uwi, may natira pang ulam. Yun na lang yung kinain namin kasi kung hindi naman namin kakainin, masasayang. Mapapanis, kaya sabi ko, huwag na tayong mag-abala. Hindi binigyan din nagregalo ni Sister Reggie ng palawan, kaya bumili kami ng kinapay na lang. Yun yung ginawa namin. Buena Noche ba yun? Tama ba yun? Ano ba tawag doon? Media Noche. Yan. At yun nga, salamat sa Panginoon. Sinubok kami ng pinansyal na dumating sa puntong wala na. Yung budget namin di nasasapat. At gabi, yun, may nag-chat sa asawa ko. Hindi pa naman nung gabi na yun. Hindi rin yata yung gabi na yun eh. Nung ilang araw, wala na problema na kami sa pinansyal. Kasi syempre hindi rin ako gaano nakapaghanap buhay noon kasi syempre may iba tayong focus na kailangan gawin nitong bagong taon. May kailangan nating obserbahan din yung ginagawa ng mga dito sa church natin, yung pagpasasaayos, alalayan natin. Kaya hindi ako gaano nag-focus sa hanap buhay ko. Kaya hindi ako gaano nagkaroon ng pinansyal ukol doon. Hanggang ngayon, hanggang ngayon mga panahon. Kaya salamat sa Panginoon kasi may mga ginagamit talaga ang Diyos para ma-provide sa aming mga panandaliang mga pangangailangan sa aming tahanan. Kaya salamat sa Diyos bilang tao, kahit na tayo nagtataw, buti na lang dahil may salita ng Diyos na tinuturo sa atin, kagaya kanina ng mga pinag-aralan natin, ng mga nauna sa atin na nagsakripisyo ng kanilang buhay, nagiging instrumento ito para maranasan natin yung paggabay ng Diyos kung ating paniniwalaan ang lahat ng kanyang mga salita na ating napapakinggan. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat, parangal sa natatanging niyang pangalan sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sa umagang ito, sa totoo lang, wala naman akong ginawang topic talaga. At meron sana, kaya nung mga nakaraan, iisip kong gumawa, hindi ako magkaroon ng pagkakataong gumawa talaga ng topic para sa pangangaral. Hindi ko alam kung bakit at sa kagabi, wala pa rin. Kanina, bago ako matulog, bigla na lang may pumasok sa isip ko na mag-review na lang tayo ng mga ating mga napag-aralan. Kaya ngayong araw na ito, ngayong oras nito, 11:50 na. At 11:30 dapat tapos tayo. Okay, magbabasa tayo ng mga talata sa Bible. Pero pamagat natin ngayon, ano ba yung pinamagat natin dito? Yung mga dapat gawin, tao mo. Kasi more than reading tayo ngayon, kaya na lang natin, pagsalo-saluan natin ang pamagat na makinig sa tinig ni Kristo. Ayan yung title niya, makinig sa tinig ni Kristo. Pero hindi talaga itong ginawa kong topic, kundi review lang tayo. Pero sa umaga ito, isipin natin ang ating pag-aaralan ay patungkol, dapat lagi tayo nakikinig
sa tinig ni Kristo, lalo na ngayong 2024. Move forward tayo, kagaya ng preaching ni Brother Rondo. Huwag tayong, wala tayong nilalakad, puro pasulong, 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 pasulong. Walang kad. Kapag kad, may lakad ngayon, lakad. Yan, pasulong. Yan, kaya dapat may kad, may lakad. Kasi sabi ng Revelation, hindi dapat tayo malamig, hindi dapat mainit, hindi maligam-gam sa gitna. Dapat mainit tayo sa Panginoon. Kasi kapag maligam-gam ka lang, sa steady ka lang, gaganyan ka lang, hindi ka umusulong, baka isuka tayo ng Diyos. Sabi ng Revelation sa mga iglesia, isusuka yung mga maligam-gam. Kaya ngayon 2024 nawa, maging pasulong, maging mainit tayo sa Panginoon. Kaya naman, mag-review tayo ng mga bagay na dapat natin gawin sa ating buhay ngayong 2024. Pero bago yun, pangunahan tayo sa pagbabasa sa aklat ng John 10:11 ni Sister Rachel. Tama ba? Libigay pala. Libigay. Tayo natin tumayo at tayo magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 10 verse 11. Nanandiyan ko po ang lahat ng tumayo at basahin po natin sa John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastor, inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito. Muli kami dumudulog sa iyo. Pagnubayan mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang iyong banal na Espiritu ay pakikisanin mo sa amin, Panginoon, upang nang sa ganoon lubusan namin maintindihan, di lamang ngayon magawa ang bawat mensahe na iyong bibigay sa amin sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, maitaas magkarangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, purihin ang dakilang Diyos. At 14:15, sabi mo na ron, John 10:11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa 14 at saka 15, ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Si Jesus, yung pastol na tinutukoy. Nakita na natin yung pag-ibig na binigay niya sa krus na tinanggap natin sa ating mga buhay na ito. Amen. At sino yung mga tupa rito na tinutukoy? Tayo na nakaupo dyan ngayon, na nagbabasa, nakikinig ngayon ng kanyang salita. Kaya makinig tayo sa tinig ng pastol. Wala ba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang topic, makinig sa tinig ni Kristo. Pero more than Bible reading tayo ngayon. Yung mga bagay na review natin na dapat nating ginagawa sa ating mga buhay. Meron akong 7 mga Bible verse reading tayo Marami-rami ito. Dapat maubos natin ang dami nito. Ito yung mga bagay na bilin sa atin ni Kristo sa ating mga buhay, lalo na ngayong 2024 upang mas lalong maging epektibo. Kasi kita na natin noong 2023 mga bagay na dapat natin alisin sa ating mga buhay at dapat natin mga gawin ngayon. Kaya nga minsan meron tayong New Year's resolution at noong December 31, siguro yung ilan sa atin may mga ipinanalangin nung nandito kung ano yung mga bagay na gusto nilang gawin na dapat nilang magawa. Iba naman, bumili ng mga bagay na kailangan nila. Gaya mamaya, meron tayong gagawin, hamon sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating head pastor, yung ating sacrificial wishlist offering na ibibigay mamaya. At hirap kasi una, galing tayo sa mga gastusin. At kaya nga hindi na ako nag-announce lang magkaroon tayong family day. Kasi siyempre, dadala tayo ulam, dagdag gastos. Kasi meron tayong sacrificial. Kaya in-announce ko, wala tayong family day. Kasi baka may maobliga pa sa inyo gumastos. May offering na tayo, may offering pa tayo mamaya sa sacrificial. Pero kahit kandaan nyo, kaya nga yung sacrificial, sakripisyo natin ito bilang
pagtugon sa mabuting layunin ng Diyos sa atin. At kasama na rin isang malaking pribilehiyo na magsulat tayo ng ating mga wish na dapat mangyari sa atin ngayong 2024. Kaya panampalatayanan natin makukuha natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya yun. Kaya ito yung mga bagay na dapat nating muling alalahanin, i-review sa ating mga buhay na tinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang mga taong sumulat ng banal na kasulatan ng mga talatang ito. Yan. Ngayong 2024, dapat lagi natin tandaan ang Roma 12:1-21. Basahin natin ng mabilis. Ako na lang ang magbabasa at nawa at masundan ang bawat isa sa atin. Yan, sabi rito, ngayong 2024, kailangan nating mamuhay bilang isang Kristiyano. Yan, kaya pamumuhay Kristiyano ang topic ng Roma 12. Paano ito? Paano ba ang pamumuhay bilang isang Kristiyano? Ito ay review lang. Kaya sa ating lahat, ngayong 2024, sabi rito, Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So, ibig sabihin, dapat ngayong 2024, ialay na natin sa Diyos ang ating mga buhay. Lagi natin naririnig ito, pero inuulit ng Diyos sa atin na dapat ngayon maliwanag at malinaw na natin itong gawin sa ating mga buhay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasin mo ang cross, kalimutan mo ang iyong sarili at sumunod sa akin. Kaya sabi rito, Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito kasi ang mundo, ang gusto niya, nais niya yung maligayahan yung sarili niya. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ibahin natin yung ating mga kaisipan. Alam na natin yung mga mabubuti at masama. Gawin na natin ang lahat ng bagay ng naayon sa kalooban ng Diyos upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin magagawang maunawaan ang layunin, ang kalooban ng Diyos kung hindi natin babaguhin yung ating mga kaisipan. Mananatili pa rin tayo sa dating ating mga kaisipan. Kaya nga tinanong tayo kanina sa ating Sunday School. Kung lahat ng mga Kristiyano sa kongregasyong ito ay kagaya ng bawat isa sa atin, anong mangyayari sa kongregasyon na ito? Sa tingin nyo lang, yung tanong kanina, isipin nyo yun. Kung ang lahat ng mga Kristiyano na upo dyan ngayon o lahat ng miyembro ng JBCC ay kagaya ng paglilingkod lang na ginagawa natin ngayon, yung personal na ginagawa natin, yung totoo na paglilingkod natin sa ating mga sarili ngayon, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa iglesyang ito? Hindi nyo kailangan sagutin yan. Kayo na ang makakasagot yan sa sarili nyo at nakakaalam ang Diyos. Kaya sabi nito, mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Kasi pag hindi natin binago yung ating konsepto ng paglilingkod, hindi natin mauunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya yan ang pinipili ng Diyos sa ating ngayon 2024. Na dapat mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Pansin niyo, merong ganap na kalooban niya na tinatawag. Merong ganap, merong higit na dapat tayong maintindihan. At hindi natin maiintindihan yung ganap na yon kung hindi natin babaguhin yung konsepto ng ating kaisipan ngayon. Base sa ating paglilingkod na ginagawa ngayon sa Diyos. Amen? Kaya ayan yung dapat na nating laging tanong sa sarili natin. Kasi lahat naman tayo nagnanais mapalago ang gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Ngayon isipin natin, kung pare-pareho tayong ng sitwasyon ng paglilingkod sa Panginoon, ano nang mangyayari sa church natin? Amen? Kung matyaga ka, at pare-pareho kayo matyaga, edi ayos. Kung masikap ka at pare-pareho kayo masikap, edi ayos. Kung mapagbigay ka at pare-pareho kayo mapagbigay, edi ayos lalo. Tama? Kung hindi, patay ang iglesia na pinagkatiwala sa ating ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, ang sino man magwasak ng iglesia ay hindi
nakakabuti sa Diyos, mapapahama. Kaya nasa ating mga kamay, sa ating mga desisyon, sa ating mga pagbabago, nakasalalay ang paglago ng iglesia ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya isipin natin maigi yun. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya. Pero balikan natin yung 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, 12:3, sa akin, sinasabi ko sa iyo, bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Pero yun, sakit ng salita ng Diyos, no? Hindi mo pahalagahan ang iyong sarili na higit sa nararapat kasi iutos ni Jesus eh. Talikuran mo yung sarili mo. Sa paano paraan niya sasabing, hindi niyo pahalagahan ng higit ang inyong sarili? Kailangan mayroong mong unahin. At ang tinuturo ng banal na kasulatan na ito, unahin natin yung spiritual. Amen? Yung pagmamahal una sa Diyos. At pagmamahal sa lahat ng bagay na gusto ng Diyos. Ano yun? Pangalawa yung kapwa natin. At kung paano natin mamahalin yung kapwa natin, sabi ng Bible, dapat kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung paano gusto mo sa sarili mo na ikaw ay laging number 1, di ba? Ganun tayo eh. Kung paano gusto mo sa sarili mo ikaw laging ay maganda, gagawin mo yun sa kapwa mo. Kung paano gusto mo sa sarili mo laging ikaw ay dinadakila, gagawin mo yun sa kapwa mo, dapat dinadakila mo yung kapwa mo kesa sa'yo. Ganun ang pagmamahal sa kapwa na tinutukoy ng Bible. Kaya dapat natin gawin ngayong 2024. Kaya na-encourage tayo ni Jesus na ialay natin yung buhay natin sa Kanya at kalimutan natin ang ating sarili, pakaisipin natin ang mga bagay na higit na kalooban ng Diyos sa atin. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat na pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sa isang katawan kasi maraming parte, di ba? Tama, may ulo, may kamay, may paa. Dapat sa ating katawan na yun, si Kristo ang ulo. At tayo naman yung bahagi ng katawan niya. At bilang bahagi ng katawan, may iba-ibang gampanin ito. Kaya ganun dapat tayo sa isang iglesia na ito na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, magpalakas ng loob. Ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob, kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamulo naman, mamulo kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, ibig sabihin, yung pagmamahal natin, gawin natin totoo. Pwede pala tayo magmahal ng hindi totoo. Yan, tandaan niya na, nakalagay ito. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, ibig sabihin, meron tayong pwedeng yung pagmamahal natin, pwedeng hindi totoo. Okay? Kaya nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Tandaan niyo yan. Tama ba yun? Tama, no? Pwede tayong magbigay ng walang pagmamahal eh. Pwede pakunuri lang eh, dahil lang papasikat lang tayo, pagbigay tayo, para pakita na naglilingkod tayo sa Diyos, mga ganun bagay, maaaring ganun. Pero sa loob natin, hindi naman bukal sa puso. Pero, hindi tayo pwedeng magmahal ng tunay kung hindi tayo magbibigay. Tama mo ba? Ano yung pinaka-dabas na bagay na makikita mo na mahal mo isang taong minamahal mo? Ako nga, nung niligaw ako, bumibili ako ng mamahaling mga tsokolate. Oo, yung halos yung laki ng libro. Tsokolate, yung pinipili ko pa yung pinakamahal. Kasi may pera naman ako at gusto ko pagka sinners niya yun sa mga grocery, makikita niya talaga yung presyo mahal. Ganun ako nung balata ako, lalo na yung nagkatrabaho ko. Kaya mahal ko yung tao, lalo na sa Diyos. Amen? Kasi yung Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay, kaya dapat pinaka-espesyal siya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya kung magbibigay tayo sa Kanya, kagaya na ula.
Bigay natin yung buhay natin bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. At paano yun, Pastor? Paano ba yung magbigay ng buhay? Noong panahon ng Old Testament, pag naghahandog ang mga ninuno natin doon, pinapatay nila yung handog. Pero dito sa Romans, ang sinasabi yung buhay natin, iaalay natin. Ano ibig sabihin nun? Yung buhay mo dapat pinapatay mo, pero hindi yung nagpapakamatay ka talaga literal. Hindi. Masama yun. Maiimpyerno ka no, kagaya ni Judas. Ang sinabi nito pinapatay yung ating pita, yung ating pride, yung ating pagkatao na tayo yung nasusunod sa ating mga buhay. At dapat, ang ginagawa natin, yung buhay na ikaw ay nasusunod, pinapalitan mo ng paghahari ni Kristo sa buhay mo. Yun yung pagpatay sa sarili. Yun yung sinasabi ni Kristo na talikuran mo yung sarili mo. Kasi merong isang bagay na espesyal na dapat unahin. Ano yun? Ang spiritual na dapat sinusunod. Yung tinig ni Kristo. Yan yung pamagat natin. Kaya dapat makinig tayo sa tinig ni Kristo na ngayon 2024, ialay natin ang ating mga buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. At kung paano natin magagawa yun, dapat kalimutan na mag-iba tayo ng ating pag-iisip. Kasi kung yung pag-iisip natin ngayon, sa tingin nyo, lalago tayo bilang anak ng Diyos? Hindi nyo kailangan sagutin. Kayo ang makakasagot yan. Kagaya ng tanong kanina, kung lahat ng mga kapat, tayo lahat ay iisa ng konsepto ng paglilingkod, ano mangyayari sa iglesia natin na pinagkatiwalaan ng Diyos? Hindi nyo rin kailangan sagutin, kayo ang makakasagot nun. Tayo ang makakasagot nun. Ganun din sa sinasabi dito ng Diyos. Kung yung ating mga kaisipan, yung kaisipan natin ngayon, sa tingin nyo, lalago tayo, lalalim tayo sa pagkakilala natin kay Kristo? Kayo ang makakasagot doon, tayo. Kaya isipin natin yun. Lahat tayo gusto nating paglingkuran ng Diyos, pero dapat isipin natin na mamahal ng Diyos ng buong buo sa ating mga buhay. Yan, buong puso, sabi ron. Magmahalan kayo ng buong puso. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay, sabi ron, ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Alam naman natin ang masama. Yung mga bagay na tumutuon sa ating mga sariling kagustuhan lamang. Yan ang masama. Kasi tawag yan sin. Yung mga bagay na tayo ang masusunod. Yan ang masama. Kasi dapat sa buhay natin, merong isang Kristo na naghahari sa atin na ating sinusunod. Yan. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasaklaban ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kaya dapat wala na tayong tampu-tampuhan, hindi na tayo magagalitin, hindi na tayo naiinis. Kasi dapat lumalago na tayo pag kinakain natin, wala na yung inggitan. Bakit? Kasi yan yung ebidensya na tayo hindi nag-move forward, hindi lumalalim. Sa ibang bahagi ng kasulatan, ang inyong pag-iingitan, ang inyong pagkakampi-kampi, ang inyong pagkakagalit ay ebidensya na kayo mga bata pa, kaya kalulungkot. Dapat tayo, lahat ay malalalim na dahil matatagal na tayong Christian, pero pakonti tayo ng pakonti at kalulungkot. Kung minsan yung mga gaya nga ng patutuo ni Brother Rudolph nung nag-preach siya, yung mga inaakala niya na ay mga inaasahan niya na makakabuha siya ng lakas, ng kaalaman, ng encouragement, sila pa yung mga nawala. Na nakita niya na talagang sila yung namumuna dapat, tapos sila pa yung nawala. Tama naman ako, na-realize ko rin, medyo nalulungkot din ako, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, nawa ako pinitulog na nawala talaga sila bagkus, wala man sila sa lugar dito, nagpapatuloy sila saan man sila mudali, sapagkat ikaw naman ang nakakaalam ng kalooban mo. At kami naman, wala kami ibang gawin kundi sundin ka lang sa aming mga buhay, tanggapin ka kasi privilege namin. Kaya ganun pa man, huwag na natin tingnan ang ating mga kapwa. Kaya nga sabi rito, dapat tingnan lang natin si Kristo na tinanggap natin sa ating mga buhay. Kung may mga negatibo tayo nakikita sa ating mga kapatiran, ipag-pray na lang natin sila. Imbis na kondinahin natin sila. Amen po ba?
May kausap pa ba ako? Yan, nawa. At naisip natin ang mga bagay na ito. At napakahalaga dapat, ano man ang ating ginagawa? Nayon ako ng conclusion kasi malapit na oras natin eh. Conclusion nun, gawin natin ang lahat na parang ang Diyos, ang Panginoong Jesus ang ating pinaglilingkuran. Hindi tayo sa tao naglilingkod. Pag sa tao, lahat ng kasiraan, makikita natin yan kahit sa aming mga pastor. Matitisod kami. Matitisod kayo. Kaya sa Diyos tayo tumingin. Amen? Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ng iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Tandaan yan ha. Magpakasipag. Sabi ng Bible, masakit. Huwag pakakainin ang tamad. Tandaan yan. Kaya kapag tamad talaga tayo, yung minsan sa totoo lang, hindi naman lahat. Kasi napakabuti ng Diyos eh. Pero sa totoo lang, yung pagpapala ng Diyos, hindi natin talaga mararanasan. Hindi siya hindi mararanasan kasi yung pagpapala ng Diyos sa mabuti at masama yan eh. Yung araw sa mabuti at masama yan eh. Pero yung pinaka-the best na talagang makikita natin na talagang naramdaman natin na talagang ang buti ng Diyos, hindi mo talaga mararamdaman din eh. Kapag tamad ka, kapag hindi ka gumagawa sa Panginoon sa totoo lang. May mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Diyos. Kaya lang hindi natin maramdaman kasi hindi tayo nagiging agresibo sa ating paglilingkod. Kahit na tayo dumaranas ng mga hirap, kahit nasipag mo, basta nasipag ko naman, ng hirap, baka hindi ginagawa mo na yung sipag, hindi gamit yung pagmamahal mo. Kaya lagyan natin ng pagmamahal, yung sipag natin, para masigit natin mag-experience yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Na kahit tayo nahihirapan, makakapagpasalamat sa Panginoon. Kami sa totoo lang sa pamilya namin, grabe yung pagsubok sa amin. Minsan sinusubo kami walang-wala. Walang-wala na pero kailangan pa namin magbigay. Pero dahil sa alam namin na ito'y pagsubok na dapat namin lampasan, pikit mata namin itong pinapagsampalatayaan sa Diyos para gawin ang namang inuudyok ng kanyang inig. Hindi man kami perfecto pero sa abot ng aming makakaya, sa awat habang ng Panginoon talagang gagawin namin ang mga bagay na para sa Panginoon. At di man kami perfecto, may mga negatibo kami nakikita nyo sa aming mga katatian. Pero sa aming mga sariling pananampalataya talagang totoo, hirap na harap kami sa aming buhay, pero kahit nahihirapan, damang-dama namin na talagang nandiyan yung Panginoon sa amin. Ito yung sabi ni Sister Nora, matutulog kaming walang-wala, bigla na lang may mag-chat-chat sa amin at meron ng pagpapalang ibinigay ang Diyos. Gabi na, wala kayong magagawa, bigla na lang ang Diyos nandiyan. Kaya yung mga bagay, mga maliliit na bagay na yan na para sa isang tao, pero kung iisipin mo, makikita mo yung kamanghamanghang pangako ng Diyos na totoo talaga ibinibigay niya sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya yun, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong pabighatian at palaging manalangin. Lagi kayong manalangin sa Diyos. Ugaliin na natin yun. Ugaliin natin ang manalangin. Sino ba yung hindi nananalangin? Baka nananalangin na lang kayo, thank you Lord, Jesus. Pag kumakain Lord, thank you Lord. Diba? Yun na lang. Dahil tayo Lord, salamat sa pagkain. Diba? Gamitin mo itong pampalakas sa aking katawan. Purihin ka sa pangalan niya. So, pag nanalangin tayo, pag natulog tayo sa gabi, thank you Lord. Yun na lang ba yung panalangin natin? Kailangan, marami tayong panalangin. Yung bansa, yung kapatiran, yung kamalay nyo. Ikaw pala gagamitin ng Panginoon para gumaling yung paramdaman niya. Ikaw pala kinakailangan ng Diyos na ipanalangin siya, itinatabad ka. May pumasok sa isip mo, kailangan ko ipanalangin si Niron. Na bigla mo naisip, si Niron pala nung time na yun, nilalang na pinukumbol siya. Halimbawa, alam baka isipin nyo naman. Tapos antok ko lang. Hindi mo na kinaya, hindi ka na bumago para manalangin para sa Kanya. Ikaw pa namang gusto ng Panginoon gamitin para sa Kanya. Ganun yun. Kaya makinig tayo sa tinig ni Kristo. Yung mga bagay na pumapasok sa isip natin, lalo na mabuti at espiritual at nauunang maparangalan si Kristo, tinig ng Diyos yun, tandaan natin. At dapat tayo bumangon kahit ano pa ang kalagayan natin. Dapat tayo pumunta sa church, ano pa ang mga dahilan natin. Dapat tayong makinig ng Kanyang mga salita kesa sa mga biyayang higit na sa palagay mo, kailangan mo sa buhay mo. Yun yung ganun kung paano dapat natin nakalimutan yung sarili
at pinaghari si Kristo. Masakit, pero yun talaga ang totoo. Medyo awkward kung iisipin nyo. Pero ang Diyos, tandaan natin, yun ang totoo na gusto ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin yan palagi. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Okay, huwag kayong magagalit pag may taong nagagalit sa inyo. Huwag kayong gaganti. Tandaan natin ito. Sabi ng ibang bahagi ng banal na kasulatan, pagka kasi tayo napipigati mga lingkod ng Diyos, hindi nakakabuti ito sa iba. Yung taong nagkinatampuha, halimbawa, ako, lingkod ng Diyos. May nagalit sa akin, tapos ako naman, dinamdam ko yung kanyang galit. Sabi ng Bible, hindi ito nakakabuti sa inyo. Kaya huwag tayo magkaroon ng tanim ng sama ng loob sa iba. Yung mababagbag ang ating kalooban, kasi hindi nakakabuti sa kanya yun. At nagkakasala tayo no. Huwag natin hayaang lumubog ang araw, nagali tayo. Tandaan natin yan. Hindi tayo ng tawad at patawarin natin ang nagkasala sa atin. Lord, patawarin mo siya. Kagaya ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun din tayo, Lord, patawarin mo siya. Imbis na parusahan mo siya, pagpalain mo siya. Ganun tayo. Kaya ang buhay ng Kristiyano, pulong-pulo ng pag-ibig. Tandaan niyo yan. May dalawang utos lang na dapat natin sundin. Pag-ibig. Yan. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, idalangin niyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magdumamay tayo. Kaya dapat nakikihalubin tayo sa totoo lang sa iba Kasi hindi natin na-experience yung mga na-experience ng iba. Hindi natin alam yung nararamdaman nila kaya wala tayong pakialam sa kanila. Amen? Hindi natin sila nakakasama Hindi natin alam. Halimbawa, mayaman ka. Hindi ka nakikihalubin sa may hirap. Hindi mo alam yung buhay ng mahirap. Kaya hindi mo nararamdaman yung hirap niya. Hindi mo naiisip yung naiisip niya. Kaya para maisip mo yung naiisip niya, kagaya ni Kristo, binuhay niya yung pagiging mahirap. Para ma-experience niya yung naiisip at nararamdaman. Kita nyo, kilala tayo ng Diyos, mayaman at mahirap tayo. Kasi mayaman siya At mahirap din siya. Kaya yung naisipan at nararamdaman natin, hindi pasabihin sa kanya, alam niya na yun. Alam niya naghihilagpis ka sa iyong buhay. Alam niya may karamdaman ka kasi naranasan niya maging tao. Alam niya yun. Kaya wala tayo ibang dapat lapitin kundi siya. At tayo naman mga lingkod niya, tayo mga Kristiyano, makihalubilo tayo sa iba. Kasi hindi natin alam yung naiisip niya kasi hindi natin alam yung buhay nila. Kaya kailangan natin buksan yung buhay natin, sarili natin sa iba. Sa ibang mga kapwa natin para mas higit natin silang maintindihan. Amen? Kagaya ni Kristo na modelo natin, hindi siya sanay sa buhay na yun. Pero sinikap niyang mabuhay sa buhay natin kasi mahal niya tayo. Ganun din yun. Kung mahal natin yung ating Diyos na inuutos na mahalin yung kapwa kagaya nating sarili, intindihin natin yung iba. Isipin natin yung kalagayan niya. Isipin natin yung naiisip niya. Kaya dapat hindi na natin pinupulaanan yung bawat isa sa totoo lang bilang mga Kristiyano. Yan. Idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmamayabang. Lahat ng bagay na ginagawa nyo, pinapagmalaki yun. Hayaan nyo lang ang Diyos ang magmalaki sa buhay ninyo, natin. Tandaan natin yan. Hayag man o lihim, mabuti man o masama lahat ng ito pagsusulit natin sa Diyos. Di na natin kailangan sabihin pa yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Alam na ng Diyos yung mga paglilugod na ginagawa natin. Hindi natin kailangan magpasikat. Hindi natin kailangan magpagalingan. Hindi natin kailangan na kung ano-ano pang mga bagay para makita ng iba na talagang tayo'y marunong. Yan. Huwag ninyong magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmamayabang sa halip. Makisama kayo kahit sa mga dukha, yun yung kanina. 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ito yung kanina din, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti,
sabi ng Panginoon, at tandaan naman natin ito, pag ang Diyos ang naghiganti sa atin, ako, hindi ito nakakabuti sa atin, sa bawat tao. Kaya tandaan natin yan, kaya hanggang maaari, magtimpi tayo. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, katatagan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kabutihan, kasipagan, katsagaan, siyam yun, kagalakan. Yan ang dapat natin ibalik sa ating kapwa, sa totoo lang. Kaya lang, bilang tao, talagang literal na napupuno tayo. Pero ganoon pa man, hindi bawal ang magpigil sa sarili at madadala yan ang panalangin kung hihilingin natin sa Diyos. Unti-unti, minsan instant, minsan gradual, mababago ang ating mga buhay. Amen? Yan. Kaya sabi natin ngayon 2024 na ang lahat ng nakasulat dito ay maisagawa natin sa ating buhay upang makasulong tayo paabante. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, pabayan yan sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Kaya isipin niya na tayo mga Christian, dapat din tayo naghihiganti. Pero sabi rin naman ni Pablo kay Timothy, huwag mong hayaang hamaking kalinuan. Okay? Basta alam mo na ang salita ng Diyos ay dapat mong ipangaral, huwag mo rin hayaang hamaking ka. Sabihin mo ang totoo, huwag mong itago ang hindi totoo. Kailangan natin maging tapat sa lahat ng pagkakataon ko. Kailangan natin siyang ituwid natin yung mga tao sa palibot natin, lalo na kung hinahamak nila ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin sabihin sa kanila ang katotohanan upang sila ay maligtas. Mali natin, buksan ng Diyos yung isip nila sa pamamagitan natin at maligtas sila pagdating ng panahon. Amen? Naiinawaan po ba? Amen. Yan. 20, subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Sa gayon, ay mabubuntun ka ng mga baga sa iyong ulo. Ay di magiging maayos yung sitwasyon nyo. At minsan, babaguhin ng Diyos yung isip niya. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ito naman, ito bilang mga Kristiyano tayo. At tuloy natin sa Ephesians 5, sa Ephesians 6, pamumuhay sa liwanag. Babasahin ko lang ng mabilis kasi more than reading verse tayo, mag-12 na. Ephesians 5:1. Yan. Mamuhay ayon sa liwanag. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Yan, tularan natin ng Diyos, ha? Sino yung Diyos? Si Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapi o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapi. Mahalay sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasakiman, ang ibig sabihin nun, pagiging makasarili. Ang ibig sabihin nun, pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry. Iniidolo mo yung sarili mo eh. Siya yung Diyos mo, ikaw ang nasusunod. Kaya sinasamba mo yung sarili mo. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag na kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat parang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungong kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon ay ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makakagawa ng mabuti. Sapagkat pulong-pulo ng kasamaan ang daigdig ngayon. Tama po ba? 2 Timothy 3:6-3. Mababadbad ng kasamaan ang mundo. Ang mga tao'y magiging palalo. Tingnan niyo yung paligid natin.
Puro makasarili ang tao, puro trabaho na ang iniisip, puro pera, puro mabubuting bagay, puro uso, puro kalayawan, puro pagpapayaman ang laman ng isip, puro swerte. Kahit anong seremonya ginagawa nitong bagong taon, pero ganun pa rin. Ilang taon na nilang ginagawa yun, walang pagbabago pa rin sa mga buhay nila. Amen? Tingnan nyo, yung mga tao naniniwala sa swerte, sa totoo lang, ilang taon mo lang tradisyon yung bagay na yan. Ilang taon mo lang ginagawang mag-ingay, kalag ka rin ang iyong tricycle, ng mga bagay na gumugulong, yung lata sa kalsada. Nagbago ba yung buhay mo? Yumaman ka ba? Umasenso ba yung kalagayan ng iyong mga anak? Tumalino ba yung mga anak mo? May nangyari ba? At isang malaki tao, maliligtas ka ba ng ganong paniniwala? Isipin natin yung kaya panahon na para baguhin ang mga mali nating paniniwala. Samantalahin ninyo na ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat pulong-pulo ng kasamaan ng daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong puspos ng Espiritu. Amen? Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia sa kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anuman dungis ni kulubman upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na ating inihahayag tungkol sa ugnayan ni Kristo at sa iglesia. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Amen? Napansin niyo yung dulo, mga babae? Igalang naman ninyo ang inyong asawa. Ito siya mga mag-asawa, sa tutusin lang, hindi yung lalaki ang ulo ng ng pamilya eh. Yung babae. Takot yung lalaki sa babae. Pinipikot pa nga eh. Sinasampal-sampal. Sinisigawan. Pero sabi rito, tandaan nyo, lalo pag ikaw ay Kristiyano, igalang naman. May pakiusap naman. Kasi nakikita din ng Apostol Pablo hindi na yung lalaki na susunod. Yung babae na. Kaya tayo mga babae, igalang naman. So ibig sabihin, igalang naman, pakinggan natin at sundin yung mga lalaki. Lalo na asawa natin yan. At siya yung pinahahari ng Diyos sa inyong dalawa bilang ulo. Amen? Kaya hindi lang kumikibo yung lalaki kasi kapag mabigat yung kamay namin eh. Kaya bilang pagmamahal namin sa Diyos, ang bunga ng banal na Espiritu ay kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Pero huwag niyong isipin takot kami sa inyo. Kundi dahil mahal namin ng Diyos at utos ng Diyos na igalang namin ng babae, ginagawa namin. Kayo naman, isipin niyo, kaya igalang niyo din naman ang lalaki. Sabi naman, may naman. Amen? Ito naman para sa mga tagubilin sa magulang at mga anak. Ephesians 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pangakong ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Gusto nyo umaba yung buhay nyo, mga anak?
galang nyo yung mga magulang nyo. Amen? Mga magulang, huwag kayong gawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Ito yung mga nagkatrabaho na may buong paggalang, takot, katapatan, na parang si Kristo, siya na ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo yung mga lingkod ni Kristo. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, maging siya man, ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatangi. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandadang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umihiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbo ng espiritual na kasamaan sa ipapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuot ng pagdigma na mula sa Diyos sa gayoy. Makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa inyong dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalis ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing palangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng diablo. Suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabang ng Espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos, si Kristo. Kaya tandaan nyo ang Espiritu na walang iba, ang salita ng Diyos dyan, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin, si Kristo, ang banal na Espiritu na tinutukoy dito. Isuot ninyo ang helmet, kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Yan. Panalangin ninyo kaming mga lingkod ng Diyos para mas lalo namin maipangaral ang salita ng Diyos, si Kristo, na dapat natin malaman sa ating mga buhay. Amen? Diba? 1 Timothy 2. Ito yung application natin ngayon dapat 2024. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 15. Bilisan lang natin, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay na matahimik, mapayapa, maka-Diyos at parangal. Kaya kailangan yung prayer natin, hindi dapat medyo habaan natin sa ating mga personal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Mula sa kasalanan, ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling sa lahat ng dako. Nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos, maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa mga lalaki, reading ko lang, saan ba yun? Sa lahat ng tao, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. At sa mga babae, binanggit na yun. Dapat yung mga
pananamit, ang itsura natin dapat kagalang-galang, hindi sa tao, sa mata ng Diyos. Tandaan natin yan. Kaya sa totoo lang, ang church walang pinagbabawal. Itong iglesia natin, walang ipinagbabawal sa lahat, kahit anong suotin nyo, kahit anong itsura. Welcome kayo sa church na ito. Pero, ang Diyos meron. Tandaan nyo yan. Ang Diyos meron. Kaya huwag kayong titingin sa amin na tagapanguna. Tumingin kayo sa Diyos. Kasi Diyos ang nagbabawal sa inyo, sa ating lahat. Hindi ang iglesia ito na pinagkatiwala sa atin. Hindi sila pastor, sila brother, sila sister. Tinuturo lang nila. Kasi hindi pwede magsalita ang Diyos sa atin. Mamamatay tayo. Pagka kinausap tayo ng Diyos, boses sa boses. Mayayanig tayo, kagaya ni Job. Wala, ikaw pala ang Diyos na kahanga-hanga nang usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng bagyo. Kasi pag bumarap sa kanya ang Diyos, patay siya. At lahat ng kamalian ay bubus sasambulan sa kanya. Kaya ganoon. Kaya gagamit ang Diyos ng tagapangaral para sabihin sa atin yung mga kamalian natin. Yan. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa. Gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing ng mga Diyos. Ang mga babae hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagsapapasakop. Kaya mga babae. Kasi si Adan kasi si Eve, hindi ko sila pinapayagang matuto o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo kundi dapat silang manahimik. Mabigat. Si Pablo kasi yung leader ng iglesia nila. Sa panuntunan na si Pablo ang namumuno, talagang yung mga babae hindi dapat sasabat kapag sila ay nag-uusap at nangangaral ang mga lalaki. So, ganoon pa man, hindi naman si Pablo ang tagapamuna sa atin. Tama? Si Pastor Frank. Yan, ang ating tagapamuna. Kaya siya yung ating panuntunan. Pero ganoon pa man, ang salita ng ito ay salita ng Diyos. Kaya inspirasyon natin ito at gawin natin sandata upang matuto tayo. Amen? Amen po ba? Yan. Sa pamuluan ni Pablo, talagang hindi niya pinahihintulutan yung mga babae. Bakit? Kadalasan kasi sa totoo lang, yung sa mag-asawa, minsan talaga yung kontrabida ang mga babae. Sa totoo lang, sa totoo. Hindi naman lahat, pero kadalasan lang. Minsan yung mga babae ang sul-sul talaga, sa totoo lang. Kasi minsan sa pagtitinda ko, na-experience ko din eh. Minsan okay na yung kausap ko eh. Dahil kontra yung babae. Sinusul ko lang yung asawa niya. Hindi minsan pagpapalain sila kasi lingkod ako ng Panginoon eh. Di ba? Isang basang tubig lang eh. Ayaw nilang tagapin ang pagpapala nakalaan sa kanila ng Diyos. Gamit yung lingkod niya na ginagamit. Amen? Ganon. Kaya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kung minsan lang. Okay? Pero gano'n pa man ito, kay Pablo lang ito sa, ni Pablo ito? Sa kanyang pamamahala sa iglesia nila. Okay? Sa atin, iba naman. Okay? Pero gano'n man, isa lang ang dapat natin sundin, ang Diyos. Pero gano'n man, hindi din naman kaya lalaking may kontra. Kailangan sa mga lalaki na talagang intindihin din nila ang mga babae. Kasi may mga nararamdaman sila na hindi natin naiintindihan. Kaya dapat natin silang pahalagahan ng higit sa nararapat. Amen? Amen po ba? Amen. Yan, walang discourage sa ating talakayan about reading the Bible kasi binabasa lang naman natin ito. Hindi mo sila pinapayagang magturo o sumabat. Ang bigat ng pananalita ni Pablo, sumabat eh, no? Habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik sa pagtuturo yun. Dapat makinig lahat. Ayan, makinig lahat. Hindi ko sila pinapayagang, 13, sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva. At hindi si Adan, kundi si Eva ang nandaya at nagkasala. Kasi mahina yung si Eva babae. Laman siya ni Adan. Kaya, di ba, ang laman natin, yun yung madaling makaramdam ng pita. Kaya nga pita ng laman, hindi tayo nakasala sa laman. Yung kasi yung babae, yung laman ng lalaki. Buto yun ng lalaki tadyak Kaya naging babae, hindi kagaya si Adan, ginawa talaga ng Diyos sa pamamagitan alabok. Babae hindi, galing sa alabok. Nabasa niyo si Genesis, pinatulog yung lalaki, kinuha yung tadyak at naging babae. Kaya ang babae dapat talaga sumusunod sa lalaki kasi sa lalaki siya nang galing. Yan. Kaya nga laging pisil, tadyak, kapag sa mag-asawa, di ba, pinukurot tayo dito,
Kasi galing siya sa Taimjang eh. Ayaw niyang bumalik doon. Sa akin lang yun, baka alaman niyo sa Bible lang. Sa akin lang, joke ko lang yun. Amen? Seryoso tayo eh. Baka kayo nagagalit na sa akin, mga babae eh. Ayan, okay? Tandaan natin yun. Sapagkat si Adan ang unang nilala. At hindi si Adan, kundi si Eva ang nadaya ng kasalanan. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol. Papadan. Yung babae kasi nagsisilang siya ng mga sanggol na kinalauna ay magiging mga anak ng Diyos. Amen? Yan. Kung magpatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay, talagang maliligtas siya. Ulitin ng Diyos. Ano pa? Malapit na tayo. Number 4, Tito 1, 2, 3. Tapos, pero hindi na natin babasahin. Ito na lang 1 Timothy 3, 1-16. Kasi yung Tito 1, 2, 3, 1 Timothy 3, 1-16 din yun. Yun yung supporting verse niya. 1 Timothy 3, 1-16. Yun na lang babasahin natin. Ang mga tagapangasiwa ng iglesia, ito naman yung mga tagapangasiwa dito. Totoo, pahayag na ito at sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabubuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Sa kanila to, ng panahon isa lamang ang asawa marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kayang magturo. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya inaayos ang sarili niyang pamilya? Kailangan siya ay matagal ng mananampalataya sapagkat kung hindi, baka siya maging palalo at mapahamak na gaya ng diablo. Bukod dito, kailangan siya ay may pabuting pagtotoo sa paligid ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat, mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila ay tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at may malinis na budhi. Kailangan subukin muna sila at kung mapatunayan sila ay karapat-dapat saka sila gawing mga tagapaglingkod. Gayon din naman ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, hindi kismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng mga bagay, hindi marites Ako naman, lalaki marites Diba? Minsan naawa tayo Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Umasa ako makikita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi na sanligan ng katotohanan tayo. Yung sinasabihan ni Pablo dito. Amen? Okay, malapit na, dalawa na lang. Santiago 2:1-26. Santiago 2:1-26. Santiago 2:1-26. Ang haba, bilisan lang natin. Mga kapatid, ko bilang mga mananampalataya kay Kristo, na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang mahirap na puno ng sulsi ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanyang, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya isa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo, huwag kayo magtangi. Ibig sabihin, dapat pantay ang tingin natin sa lahat, mayaman o mahirap. Mga kapatid, tignan ninyo ang mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay mga mahihirap? Tandaan nyo, mapalad tayo mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian ng ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit inahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Kasi karamihan sa mayaman hindi na sumusunod sa Diyos talaga Kasi ayaw nilang magpakumbaba kagaya ng binatang mayaman. Pero gano'n pa man, tuloy na lang natin sa bahay pagbabasa nitong Santiago 2. Tungo na tayo sa Santiago 4. Santiago 4.
Yan. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan? At pag-aaway, hindi ba nagmumula iyan sa masamang nasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Yung gusto natin, yung nanggagalit, yung tampo natin, igalit sa atin, sa isa at inggit sa loob natin. Meron kayong inimitsi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong inimitsi. Dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Humingi tayo yung nais lang natin, yung kaligayahan natin, dapat yung may pakinabang. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nagipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyo akalain walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya ay may kaagaw sa ating pag-ibig, ngunit hindi. Malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng kaya't sinasabi ng kasulatan ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nalulugot sa mga mapagkumbaba. Kaya nga pasahog kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Yung diablo layuan natin, labanan natin. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kasi pag ayaw natin sa Diyos, hindi talaga siya pupunta sa atin. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Maghihinapis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa hirap ng Panginoon at itataas niya kayo. Sabihin, kagaya ni Kristo ng tiis, dapat tayo magtiis. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos na lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak, ngunit ikaw sino ka upang humatol sa iyong kapwa. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taong kami titigil doon, mga kalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung lulubin ng Diyos ng Panginoon at na mabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyong ginagawa ay nagkakasala. Tandaan natin yun yung conclusion ng Santiago 4. Pag alam mo ang mabuti, pero hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Amen? Kaya, hindi na natin kailangang kalungin yung sarili natin. Nakakain ng bunga ng punong kayo na nagbibigay kalaban ng mabuti at masama. Si Eva at si Adan. Kaya alam natin yung mabuti at masama. At ang sabi rito, ang mabuti pag di mo ginagawa, nagkakasala ka. Kaya ngayon 2024, gawin natin yung mabuti na dapat nating ginagawa bilang mga anak ng Diyos. Conclusion na agad tayo. Conclusion. Yan. Colossus 3. Colossus 3. Colossus 3. Diyan yun. Colossus chapter 3 verse 5. Ang dati at bagong buhay. Ngayon, dahil natuklasan na natin ang lahat, pinaalala na ulit sa atin, sabi rito, kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, inulit kanina. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusan ng Diyos ang mga tao ayaw pasakop sa Kanya. Kaya matakot tayo sa Diyos. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago, lalo ngayong 2024, at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya sa kalagayan na ito, wala nang pagkakaiba yung mga Hudyo at mga Hintil, ang tuli at hindi tuli. At tatalon tayo sa 25, sa
25, kaluna natin yung 25, pero tuloy natin ito sa ating tahanan, sabi roon, ang makasalanan naman ay paparusahan niya sa kaniyang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Tandaan niya na, kaya meron tayong consequences. Bagamat ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, hindi tayo matitiis hanggang nabubuhay, meron tayong consequences. Kapag mali tayo sa Diyos, hindi niya tayo ito-tolerate. Talagang mali tayo at paparusahan talaga niya tayo. Ang makasalanan, Colossus 3:25, naman ay paparusahan niya sa kaniyang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ano naman mabubuti? May gantimpala. Sabi sa ibang bahagi ng kasulatan. At ano naman ngayon ang pagkatapos ito? John 10:26 to 29. Balik tayo ron. John 10:26 to 29. Sabi rito, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahama at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Amen? Tayo kasi yung mga tupa na yon na pinapaalalahanan ng lahat ng ating mga binasa kasi alam ng Diyos na tayo ay kanyang mga tupa. Amen? At binigay tayo ng Ama kay Kristo para makasama niya pagdating ng panahon. Kaya tayo mga tupa dapat nakikinig sa ating dakilang pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya makinig tayo sa tinig ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kanyang mga salita na ating napakinggan, na nagtuturo, nagtutuwid, nagpapaalala kung paano tayo dapat mabuhay ngayong 2024. At ngayon naman, alalahanin natin ang pagkamatay ng ating Panginoon, ang pagliligtas niya sa krus. Lahat tayo tumayo at tayo mananalangin, hingi tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Tawagan ko yung tagapamigay na lumapit sa harapan bago ipamahagi ang tinapay at ang saro. At tayong lahat ay yumuko at pumipit, manalangin sa Diyos, humingi ng tawad bago natin ito tanggapin. Lord, salamat sa pagkakataong muli, bigyan mo kami ng pribilehyo, alalahanin ang iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Tunay ngang dakila ka. Napakabuti mo at labis mo kaming minamahal. Salamat at Lord, patawad sa aming mga pagkakasala na aming nagawa, pagkukulang sa iyo, lalo na naparihalis mo sa amin yung mga mali namin. Kaya Lord, pakalinis mo kami at naway lobin mong maging karapat dapat kami sa pagtanggap ng bagay na ito bilang pag-alala sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat sa kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipamigay natin ang tinapay at ang saro. Amen. Purihin ang Panginoon. 1 Corinthians 11:23, ang sabi, ito ang
turuang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay na pasalamat at pinagpira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin inumin. Tayo'y manalangin sa Diyos. Lord, salamat sa iyong katawan at dugo and nabayubay sa krus. Salamat sa iyong paglilinis at pagliligtas, kaya naman ngayon kami tinatawag na mga anak ng Diyos at ito'y galing sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Purihin ka, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. At ngayon naman, pwede na natin bigay yung ating mga sacrificial offering na mga nakasobre at ilista na lang yung pangalan ng bawat yung ano niya, yung sulat niya sa loob. Pati pangalan natin na sa loob na pwedeng wala, pwedeng hindi kasi alam naman ng Diyos yan. At magkaroon lang tayo ng papel na sulatan ng mga pangalan natin kasi ibibigay yan kay Pastor Frank, ipapanalangin yung pangalan bigay nyo kasi wala ng pangalan eh. Diba? Dahil doon sa sulat na yun ng mga pangalan, alam ni Pastor kung sino yung mga ipagpe-pray. Amen? Pakipatay na siya.